Now we're going to make workshop layout for bread and pastry production qualification. So, bali sa bread and pastry production, may 156 square meter tayo na total area. Okay, let's start. First, ang una kong nilagay is yung first aid kit. And then next is yung fire extinguisher. Para yan sa practical work area natin. Ang practical work area, dito na-acquire ng mga trainees natin yung skills and knowledge. So, dyan sila gumagawa ng mga different baked products. Sa paggawa ko ng shop layout, nilagay ko yung practical work area sa malapit sa entrance. At ngayon naman, yung institutional work area or assessment area, institutional assessment area, magkatabi sila ng practical work area na ginawa ko. Okay, lagyan natin siya ng tables. Yung mga tables dyan, yun yung mga working. Ayan, naglagay ako ng oven. Tapos, stove. Okay, next naman, wag nating kalimutang maglagay ng mga basurahan dyan. Sa institutional assessment area pala natin, dito ina-assess yung prior knowledge ng isang trainee at kapag natapos na nila yung mga activities nila, dito sila pupunta sa institutional assessment area. Ngayon, maglalagay na tayo ng sink, lababo, countertop. And after that, ang nilagay kong next ay yung quality control area. Dito nyo nilalagay yung mga tapos ng mabake para matignan kung papasya sa quality standard. So, yun yung tinatawag nating quality control area. And next naman, yung nakikita nyo dyan, naglalagay ako ng mga dividers. So, dyan natin ilalagay yung mga tools at ingredients natin. Next, we have the support service area. Doon ko nilagay sa malapit sa exit. Ano naman ang gamit ng support service area? Dito natin dinadala yung mga nasirang gamit, mga tools and equipment. At maglalagay na naman tayo ng fire extinguisher. So, ang susunod ay yung trainer's resource area. Dito ako gumagawa ng mga modules na pwedeng basahin ng mga trainees natin kapag may mga hindi available na training materials, tools, or yung mga ingredients, pwede silang gumamit ng mga modules. So, as a trainer, dyan ako gumagawa sa trainer's resource area. May bookshelf din yan para dun ilalagay yung mga modules na magagawa. Ang ginawa ko, itinabi ko yung trainer's resource area sa learning resource or learner resource area, wherein yung mga estudyante or yung mga trainers, dito sila mag-module or dito sila magbabasa. Pag may group discussion, dito yung area nila. So, may mga bookshelves dyan na pwede nilang pagkuhanan ng modules, and also naglagay din ako ng basurahan. For the contextual learning laboratory, nandito yung mga underpinning knowledge natin like science, math, and algebra kung gusto nilang pumunta dito.
pwedeng-pwede. So, may mga bookshelves dyan na punong-puno ng libro. So, the trainees can go there to read. Sa akin, pinagsama ko na yung computer lab at distance learning area. So, kung gusto nilang manood ng videos tungkol sa tungkol sa qualification, pwede silang pumunta dyan. At kung gusto nilang ma-improve yung skills nila about computer, they can go to the computer laboratory or the distance learning area. And last, we have the restroom. Siyempre, naglagay dyan ako dyan ng garbage bin. So, that's it for the workshop layout ng bread and pastry production qualification. Kung may questions po kayo, pwede nyo po akong i-message at sasagutin ko po.